I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forever. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Mercy falls like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, Mercy falls like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Hey, I receive your mercy. Lord, thank you po for this day na Sunday school. At saka thank you po for this day na matututo po yung mga ibang bata na makinig sa iyo or kausapin nila ikaw. Lord, sana po mawala na po yung COVID at galingin po ng mga ibang mga bata yung mga module po nila or yung mga internet classes nila. Lord, thank you po for this day na mag-pray po kami sa iyo at thank you din po for this day na marami po kaming matutunan sa teacher po namin or Sunday school teacher. Amen. Ibuhos ang takot at wag mag-pray lang at lahat ng bagay wag takutan at pigilan mo ang galit at mag-pray at wag magkasala at mabait para mag-pray. Memory verse is Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of the glory, and that we obtain mercy and find grace to help in time of need. Memory verse is Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of the glory, and that we obtain mercy and find grace to help in time of need. Isang mapagpalang umagang muli sa ating lahat, mga bata. May kilala ba kayong pangalan ay Nathan sa Bible? Yan. Ang tara, sige, samahan niyo ako at kilalanin natin kung sino si Nathan sa Bible. Ito'y matatagpuan
Sa 2 Samuel, sa ating Biblia, kung may Bible kayo, samahan niyo akong buksan ito sa 2 Samuel, chapter 12, verses 1 to 15. Ayan. Sa verse 1, ang sabi dito, "Then the Lord sent Nathan." Si Nathan ay isang propeta ng Panginoon na kanyang inutusan para kausapin, kumprontahin, i-rebuke si Haring David sa lahat ng kanyang kasamaan, sa lahat ng kanyang pagkakamali, sa kanyang pagsuway sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin. Sa pagpunta ni Nathan kay Haring David, kinausap niya ito una sa pamamagitan ng isang kwento o isang parable o tinatawag na parabola. So sa school, itinuturo ang parabola, di ba mga bata? Tingnan natin kung ano kaya yung parabola ang sinasabi sa Bible na ito. Sa verse 2 hanggang 4, tingnan natin. Ang sabi ni Propetang Nathan kay David, sabi niya, mayroong 2 tao sa syudad, isang mayaman at isang mahirap. Ang isang mayaman na to ay napakaraming tupa at napakaraming baka. Ngunit, alam niyo ba, ang isang mahirap ay meron lamang siyang nag-iisang tupa. At sabi dito, binili pa niya ito. Pero, mahal na mahal ng mahirap nito ang kanyang alagang tupa. Pinapakain niya ito sa sarili niyang pinggan, pinapainom niya ito sa sarili niyang baso, pinakakarga ito na parang sarili niyang anak na babae. Napakasarap ng pakiramdam niya kapag ito ay kanyang niyayakap at kinakarga-karga. Kinakantahan para makatulog. Isang araw, may dumating na bisita ang mayaman. Ngunit, ang mayaman ay ayaw niyang ipakatay o ipaluto isa man sa kanyang mga tupa o baka. Ayaw niya. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya ang nag-iisang tupa ng mahirap. At yun ang ipinaluto niya sa kanyang mga katulong para ipakain sa kanyang mga bisita. Tingnan nyo. Sa tingin nyo ba mga bata, tama yung ginawa ng mayaman? Ayan. So tingnan natin, ituloy natin sa verse 5. Sabi dito, nang pagkarinig ni David ang kwento at siya'y sumigaw at nagalit kay Nathan. At ang sabi niya, isinusumpa ko sa Panginoong Hesukristo na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat din niyang bayaran ng 6 na beses, sabi niya, ang halaga ng tupa na kanyang kinuha sa tira. Yun ang sinabi ni David ng galit na galit. Pagkatapos, sinabi ni Nathan kay David at ang sabi niya, ikaw ang taong yun. Ikaw. Ang sabi ni Nathan kay David. Nagulat siya. Kaya uli nagsalita si Haring David. Sabi niya, sa pagiging hari mo, ikaw ay maraming nagawang kasalanan. Maraming beses kang nagkamali. At maraming beses mo rin na sinuway ang Panginoong Hesukristo. Maraming darating na blessing sa iyo. Biyaya na nakahanda at ibibigay pa rin sa iyo ng Panginoon. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ang Panginoong Hesukristo at hindi ka namuhay ng tama. Marami kang ginawang masama sa kapwa mo, sabi ni Nathan. Kaya, ang sabi ni Nathan sa kanya, dahil sa ginawa mo, sabi niya, mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng patayan, ng labanan sa iyong pamilya. Yun ang sinabi ni Nathan kay David. Natakot si David. No? Magkakaroon ng patayan at labanan sa sarili niya mismong pamilya? Maaring mga anak niya, asawa niya,
unang mga tao nakatira sa loob mismo ng kanyang kaharian. Mag-aaway-away silang lahat, magpapatayan silang lahat. Nandun natakot si David. Kaya ang maganda, ang sabi niya dito sa verse 13, ang sabi niya, nagkasala ko sa Panginoon. At sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoong Hesukristo. Kita natin mga bata, mula sa buhay ni David, makikita natin ng napakalaking grace na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano yung mga grace na yon? Siya ginawang hari, siya binigyan ng maraming kayamanan, maganda ang kanyang buhay niya, marami. Pero nawala lahat ang grace na yun na binigay ng Panginoon sa kanya. Lahat ng biyaya nire-request niya, binibigyan ng Panginoon, wala na. Dahil sinuway niya ang Panginoong Hesukristo, namuhay siya ng maraming pagkakamali at ginawang kasalanan. Pero, hindi doon nagtatapos. Pinatawad siya ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng mercy o kahabag ng Panginoon sa buhay ni David. Ito ang hango sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 15, isang napakagandang kwento patungkol sa grace at mercy ng ating Panginoong Hesukristo, mga bata. Meron tayong dalawang balon na hawak. Okay, ito hangin lang ang laman, tapos itali. Tapos ito, lagyan ninyo ng konting tubig sa loob bago ninyo itali. Sa pamamagitan ng yung marker, pwede yung lagyan ng mukha ang dalawang ito. Yan, happy faces. Kasi, lagyan natin para makita natin ang pagkakaiba ng dalawa to. Ito ay represent ng dalawang klase ng tao. Then, meron tayo ditong kandila. Represent naman ito ng temptations. Napakaraming temptation, di ba? Kasalanan. Napakaraming klase ng kasalanan. Sige, lagi nating iniisa-isa ang mga kasalanan na alam natin, di ba? Gaya ng pagnanakaw, gaya ng pagsisinungaling, gaya ng pagiging mayabang, gaya ng pagiging bad na bata, nakikipag-away, maraming klase ng kasalanan at temptation, pinatawag. Sige, meron tayong posporo, or pwede ring lighter, kung ano ang meron sa bahay ninyo, pwede niyong gamitin. Sige. Dito natin, ipapakita natin sa inyo kung ano yung grace at yung mercy ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay ko at sa buhay ng bawat taong mayroong Kristo. Sa buhay na tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ang tao naman na walang grace sa buhay, walang Kristo. Okay, meron ako ditong halimbawa, pera. Nakakita ka ngayon ng wallet na naiwan sa bahay, pwedeng sa school, pwedeng sa kalsada. At nang binuksan mo ito, nakakita ka ng maraming pera sa loob. Yan. Bilang isang bata, ano ang gagawin mo? Ha? Kapag nakakita ka ng wallet na maraming pera, ano kaya ang magagawa ng isang batang katulad mo? Gaya nito. Ito ay isang bata o isang tao na hinahayaan niya na pumasok ang kasalanan at temptations sa kanyang buhay. Temptations yung mga pagsubok, sinusubukan ka, maraming bagay, sa maraming bagay. Ang tao ito, hinayaan lamang niya na magkasala siya ng paulit-ulit ng maraming kasalanan na ginagawa bilang isang bata, bilang isang tao. Kaya, ano kaya ang mangyayari sa isang taong o isang bata na kagaya niya na hinahayaan lamang niya na pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay? So, tingnan natin. Sindihan natin. Okay, sindihan ng kandila. Oh, sige. Yan. Then, this. Tingnan natin kung anong mangyayari sa taong ito. Halimbawa, yung nakakita nga siya ng ganyan, na pera, hindi siya nagsabi ng totoo.
Itinago niya to at binili niya ng maraming pagkain at maraming damit, laruan at lahat ng gustuhin niya. Ibinili niya. Nagsinungaling siya, di ba? Maraming kasalanan na siyang ginawa. Gaya ni David o Haring David, sa dami ng kasalanan niya, lahat ng blessing sa kanya ay nawala. Di ba? Sabi sa story natin, dahil sa ginawa niya, magsisimula sa kanyang pamilya ang labanan at patayan sa kanyang bahay. Yan, tingnan natin kung ano mangyari sa mga taong ganito. Kapag inilapit niya ang kanyang buhay sa kasalanan, ito ang mangyayari sa kanya. Verse, di ba? Puputok kagad. Ganyan ang nangyayari sa isang taong walang Kristo sa buhay, sapagkat hinahayaan lang niya na magkasala siya ng paulit-ulit. Gaya nga ng sinabi na illustration natin sa isang batang nakapulot nga ng ganyan, hindi niya sinuli. Temptation yan. Kasalanan yan. Okay? Sindihan pa natin uli. Isa pa? Ayan. Okay. Ito naman, sabihin na nating isang bata uli ito na nakakita ng wallet na maraming dalang pera. Pero ang ginawa niya, ito ay isinuli niya sa may-ari. Diba? Napakasarap ng pakiramdam na gumagawa ka pa rin ng tama. Kahit sa ganitong pandemya, hindi ka pa rin pababayaan ng Panginoon. Sapagkat ang taong ito ay hindi niya hinahayaan na siya'y magkasala. Sapagkat, tingnan natin, kahit ilapit man sa kanyang napakaraming temptation sa buhay, ganito ang nangyayari sa kanya. May tulog? Nalagyan! Huwag yan! Tulog yun! See? Hindi siya pumuputok. Kahit anong gawing lapit ng temptation sa kanyang mga kasalanan, hindi pa rin siya pumuputok. Diba? Tingnan ulitin natin. Wag! Huwag yan! Tulog So, yun! wala. Tingnan nyo, nandan lang yung bakat ng temptation sa kanya at kasalanan, nandan lang. So, ibig sabihin, ang taong ito ay binigyan ng Panginoon ng gift, ng grace, di ba? Paulit-ulit nating sinabi dito na free gift, libre, di ba? Walang bayad. At yan yung salvation ng Panginoon at binibigyan niya tayo lagi ng grace. Kung may Panginoong Hesukristo ka sa buhay mo, malayo ka sa temptation. Kahit anong gawin, di ba? Nandiyan ang Panginoon at napakaraming grace na binibigay sa iyo. Maraming mercy, non-stop. Maraming blessing ang darating sa iyo. Basta, huwag ka lang susuway sa Panginoong Hesukristo. At of course, huwag ka rin susuway sa iyong mga magulang, sa ating batas, sa ating gobyerno. Sapagkat sila rin ay pinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo para ikaw rin ay maalagaan ng mga magulang at maproteksyonan laban sa masasamang bagay ng tao. Diba? O sige, kahit ulit-ulitin yung idikit ito sa temptation, walang mangyayari sa kanya sapagkat mayroong grace ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga bata, huwag na huwag ninyong mamalitin ang kahalagahan ng isang kaibigan o ng isang tao na handang ituwid o sabihan ka na mali ang iyong ginagawa. Diba? Lalo na ang mga magulang natin. Lagi nila tayo sinasabihan na mali ang ginagawa mo. Itinuturo nila kung anong tama sa atin, diba? Sapagkat ang gusto lamang ng mga magulang natin ay ang mapabuti tayo, diba? Ganyan din ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya ang magiging the best para sa'yo. Gusto ng Panginoon yun. Ayaw niya na may mangyari sa'yo na hindi maganda. The best lagi, di ba mga bata? Gaya ng grace na ipinakita ni Nathan kay David sa kwento natin. Ipinakita ni Nathan sa buhay ni David sa pamamagitan ng paggamit ng isang parables sa kwento natin. Iyon ang ginamit niya. Pagkatapos kang bigyan ng blessing ng Panginoong Hesukristo,
ng maraming blessing, sabi nga ni Nathan, gaya ng pagiging hari mo, pero sinuway mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya, sabi niya, ipinakita rin ni David, sa, di ba, nakita natin, ipinakita rin ng Panginoong Hesukristo kay David na kailangan niya ngayon ng awa ng Panginoong Hesukristo. Yun yung tinatawag na mercy. Sa paano pala niya ginawa? Ang sinabi niya, nagkasala ako sa Panginoong Hesukristo. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Yun, humingi siya ng mercy sa Panginoong Hesukristo. At ito ay agad-agad na binigay ng Panginoon sa kanya, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon sa kanya, at kasi Nathan, ang sabi niya, pinapatawad ka na ng Panginoong Hesukristo. Hindi. Yan. Napakasarap dalhin yung grace na meron ka bilang isang bata. Simula nung tinanggap mo si Hesukristo sa iyong buhay, may grace ka na binigay sa iyo ng Panginoon. Ito ay libre. Walang bayad. Tanggapin mo lang ang regalong binibigay sa iyo ng Panginoon. A gift. A free gift of salvation, ng kaligtasan ng bata. Kayo, may mga tao na rin ba nagsabi sa iyo na, bata, mali ang ginawa mo. Bata, hindi tama yan. Bata, kailangan mong gawin ang tama. Kailangan mong ituwid ang ginawa mong pagkakamali. May nagsabi na ba sa inyo ng gano'n, mga bata? Ang Panginoong Jesus ay napakabait. Sabi natin nung ating nakaraang lesson ng linggo, ang Diyos ay punong-puno ng kabaitan. Punong-puno siya ng kindness. At gusto niya nga yung the best para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng tao na handang tanggapin ang libreng kaligtasan na binibigay ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Kaya nakita mo din ba yung grace na binigay ng Diyos sa iyo ng libre? Nakita mo na ba yon sa buhay mo? Sa pamamagitan nga ng salvation in Jesus Christ? Because, tandaan niyo to mga bata, because of the grace of God na binigay niya sa iyo, kaya mo rin ipakita ang grace na ito, ang biyayang ito, sa ibang batang katulad mo. Kung you will seek to follow Christ, kung ikaw ay sumusunod sa Hesukristo. Yan ang grace na gustong ibigay sa iyo bilang isang bata, ang Panginoong Hesukristo. Yan. Naintindihan niyo ba, mga bata, kung ano yung grace na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon? Na ito ay libre. Naghahantay lamang Panginoon na tanggapin mo ang grace na ito. Sa lahat ng kasalanang nagawa mo, natin ka, lahat ng pagkakamali, nandyan ang mercy, awa ng Panginoong Hesukristo, at nandyan niyang itong ibigay right away if tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat po sa thank you po Lord sa mga batang masaya. Salamat po Lord sa iyong Arpulot Day. Salamat. Ingatan niyo po ang buong mundo. Ingatan niyo po mga missionaries, ang mga pastor, mga bata, lolo, ninang. Salamat po Lord sa Arpulot. Thank you po Lord sa mga batang masaya. Salamat po Lord sa pagsa-Sunday school. Sana po Lord mawala ng COVID-19 para pwede na kami makita at face-to-face na po Lord. Amen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth,
First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Psalms and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, oh yeah, Hosea, Joel, Amos and Obadiah, Jonah and Micah, Nahum and Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, and 400 years go by. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus and